mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong nawa ay magpawalang hanggan. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong nawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong nawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. 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 Matthew 6:25-34. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong inumin upang kayo mabuhay, o kayo tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kayo nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mga alaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon na napakayaman ay hindi nakapagdamit ng singganda
ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinaramtan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kailit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na yan? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Ngunit, higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamahay ng ayon sa Kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas, dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Purihin ng Diyos. Mapagpalang linggo sa inyong lahat, sa lahat ng mga sumusubaybay, yung mga kasama ko sa First Peacemakers Church of Cainta at sa One Mopi, at sa lahat sa inyo na natutunghayan na ang virtual service na ito. Ito po yung ating ikapitong pagganap ng pagsambahay. Ginaganap po yung mga iba't ibang mga gawain nito sa kanya-kanyang mga tahanan. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi kahit na meron tayong mga restrictions na pagpapatuloy ito. Meron nga isang nagsabi na you can take away the building but you cannot take away the church. Kasi yung church po ay mga grupo ng mga mananampalataya na nagtitipon-tipon upang i-celebrate yung ganitong klaseng gawain. Itong mga nakaraang araw, bumabalik na muli ako sa mga hymns sa pagganap ng aking personal na panalangin. At minsan sa aking pagninilay, nadatnan ko uli yung hymn na ito na naging favorite ko na rin nung bata-bata pa akong born again believer. Ganito yun, no? Aawitin ko na lang kasi nandun yung message talaga eh. Ito yung excerpt niya. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Alam nyo, akmang-akma sa panahon ang hymn na ito. Lalong-lalo na ngayon na tayo pumapasok na sa pang-anim na linggo ng ating Enhanced Community Quarantine. Bagamat patuloy na nagsisikap ang pamahalaan na matugunan ang pangangailangan ng bawat mamamayan, hindi sapat ang kaban na may pagpatuloy ito ng matagalan. Itong dahilan kung bakit ang economic managers ng Interagency Task Force ay naghahanap na ng pamamaraan kung papaano unti-unting bubuksan muli ang bansa sa lockdown para maisalba ang ating ekonomiya. Kaya lang ito po nakasalalay sa malawakan at masusing pag-aaral. Lalo na yung magiging epekto nito sa pangkalahatang kalusugan ng mga mamamayan. Kaya binabalanse po ng IATF ang kanilang magiging pagkilos tungkol dito. Kasi pinag-usapan po dito buhay o ekonomiya, parehong mahalaga. Binabasa ko sa Facebook na pinost ng isang kaibigan, no? Sinabi niya nandoon daw tayo ngayon sa dilemma, no? Ang tamang termino daw ngayon, dilemma o dilema. Kasi alam niyo, ang ibig sabihin ng word na ito ay merong dalawang pintong nakabukas sa iyo. Pero ang bawat pintong ito, pag pinasukan mo, makakasama sa iyo. Kaya hahanapin mo yung yung pinaka less evil sa dalawa. Mahalaga dito yung timing. Mahalaga dito yung desisyon na gagawin. Yung
yung interagency task force, pag sila po ay nagkamali ng desisyon, magdurusa ng sobra-sobra ang bayan. Ang mga saklap nito, marami pa tayong hindi alam sa COVID-19. Bagamat ang buong mundo ay naggugol na ng maraming oras at pagsisikap upang pag-aralan ng coronavirus na ito, wala pa rin vaccine na agad-agad na magagamit. Kaya patuloy nating ipanalangin, itong mga nasa IATF na bigyan ng wisdom ng Lord upang sa kanilang decision gagawin, ito po maging maayos. It will be sound wisdom o sound decision. Dahil sa mga bagay na ito, ang mga iba pa iba pang pangyayari, hindi mahirap isipin na marami na ang nababahala sa kalagayan natin ngayon. Ang teksto natin ngayong umaga ay tumutukoy sa pagkabahala o pagkabalisa sa pangkasalukuyan at hinaharap. Ang sikreto sa pag-unawa ng katuruan sa passage natin ngayong umaga ay matatagpuan sa unang mga kataga ng verse 25. Ang sabi dito, kaya't sinabi ko sa inyo, mabuting balita, 2005. Sa New King James Version, therefore I say unto you. Therefore I say unto you. Ito po yung simula ng ating teksto ngayong umaga na sa Matthew chapter 6 verse 25 to 34. Itong mga pangunahing pananalitang ito yung sikreto para maintindihan natin ng lubusan o ng mas malinaw pa yung buong teksto. Katulad ng inahayag ko na sa inyo noon, kapag may nakita kayong pananalitang therefore sa mga salita ng Diyos, ang ibig sabihin nito ay meron pang naunang katuruan na siyang basihan ng binabasa mo. So ibig sabihin, bago mo yung katagang therefore na ito, nagko-connecta ito. Kino-connecta nito yung katuruan na siyang magbibigay pa ng buong linaw dun sa pagkatapos ng salitang therefore. Dito po sa passage natin, yung predicate po, pag sinabing predicate, yung nauna, yung predicate na tinutukoy ko dito, ay yung nandoon sa verse 24. Predicate po siya ng verse 25 hanggang verses 25 hanggang sa katapusan ng ating teksto. At ang verse 24, ganitong sinasabi. Babasahin ko po sa mabuting balita. Walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Yung pinakasaysay ng ating teksto ngayong araw ay nakaangkla sa verse 24. At ang pinag-uusapan po dito ay ang Panginoon at ang kayamanan. Pinapapili ni Kristo Jesus ang mga nakikinig kung ano ang pahahalagahan nila ng higit sa lahat. Ito yung tinutumbok niya. Kung pagninilayan mo ang comparison ng dalawa o yung pagkakaiba ng dalawa, ito ang ilang mga magkabaliktad o opposite na katangian na iyong matutunghayan. Panginoon at kayamanan. Yung una nakita ko ay yung di nakikita laban sa nakikita. Pangalawa, di nahahawakan laban sa nahahawakan. Ang pangatlo, pangwalang hanggan laban sa pansamantala.
Pang-apat na nakita ko, maaasahan sa lahat ng pagkakataon laban sa maaasahan din habang meron pa. Yung pang-lima, nananatili laban sa nauubos. Yung pang-anim, matiwasay laban sa magulo. Yung pang-pitong nakita ko, na alam ko marami pang iba, pero dito ko na lang tatapusin, yung isa'y wagas. At ang isa ay sumpa o pinagmumulan ng sumpa. Kung akin agad bibigyan ng buod ang mensahe ngayong umaga, base sa ating tinalakay, base lang dito sa ating tinalakay, ganito ang sasabihin ko. Sa positibong paglalahad, pahalagahan mo ang Diyos ng higit sa lahat at mamuhay ka ng ayon sa kanyang kalooban at ikaw ay mag-aani ng katiwasayan. Pahalagahan mo ang Diyos ng higit sa lahat at mamuhay ka ng ayon sa kanyang kalooban at ikaw ay mag-aani ng katiwasayan. Sa negatibong paglalahad naman, pahalagahan mo ang kayamanan ng higit sa lahat. Ituon mo rin ang iyong mga mata sa material na bagay at ikaw ay mag-aani ng kabalisahan. Pareho po ibig sabihin, kaya lang yung isa opposite. Ang pamagat na mensahe natin ngayong umaga ay stand on solid ground. Tumayo ka sa matatag na bato. At ang solid ground na tinutukoy ko ay ang kingdom of God and His righteousness na matatagpuan natin sa Matthew 6:33. Na kapag dito ka tumayo sa panahon ng COVID-19 pandemic, makatitiyak ka na ikaw ay magtatagumpay sa tukso ng takot at kabalisahan. Pero ano ba ang Kingdom of God and His righteousness na binigkas ni Kristo Jesus sa Matthew chapter 6:33? Ang ginamit ko po doon yung English version, yung New King James Version. Bago ko po sagutin ang katanungang yan, suriin muna natin ng malalim-lalim pa ang apat na balangkas ng ating teksto ngayong umaga, yung Matthew 6:25-34. Magandang pansinin na ang bawat balangkas nito ay tumutugon sa katanungang, bakit hindi dapat tayo mabalisa? Why should we not worry? So kung titingnan mo po siya, yung ating teksto, nahati po yan sa apat na balangkas, apat na paragraph. At ang bawat paragraph na ito, sinasagot niya yung tanong na bakit hindi dapat tayo mabalisa? Why should we not worry? Pansinin din natin na ang bawat balangkas ay may tinutukoy ang Panginoon na pinag-aabalahan ng tao at madalas nagiging sanhi ng kanyang pagkabalisa. So tingnan natin isa-isa. Yung unang balangkas ay tumutukoy sa pang-araw-araw na pamumuhay. At ito po ay matatagpuan natin sa verse 25 hanggang verse 27. Matthew 6:25-27. Binanggit sa mga verses na ito ang mga bagay na pinapahalagahan ng tao araw-araw. Pagkain, inumin, pananamit. Ito yung tatlo sa pinakamahalagang pangangailangan ng tao para mabuhay siya. Ayon sa psychology, may dalawa pang kulang dito, yung hangin at kanlungan o shelter. Alam na natin yung hangin, given na yan Pag walang hangin, mamamatay talaga lahat ng tao. Pero gusto ko idagdag lang dito yung shelter. Kasi ito, kaakibat ito ng pananamit covering. Kaya kung titingnan mo, mga talagang pinag-aabala ng tao araw-araw, pagkain, inumin, pananamit, at yung kanlungan, yung shelter o yung tahanan, roof over their heads. Ang mensahe ng Panginoon, huwag kang mabalisa sa mga bagay na ito. Ang ginamit niyang halimbawa
sa pagtuturo ng katotohanan dito ay ang mga ibon. Sabi niya sa verse 26, sabi ni Kristo Jesus sa verse 26, masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Kung titignan po natin yung kahanay na paglalahad ng katuroang ito sa aklat ng Lucas, kasi binanggit din ni Lucas yung katuroang ito sa Lucas chapter 12. Pero kung atin po titingnan ito yung parallel passage sa Lucas 12:24, hindi lang ibon yung binanggit ni Lucas, kundi mga uwak. Mga uwak yung mga ibon na tinutukoy niya dito. Mga ibon na scavengers. Pag sinabing scavengers, nagnanakaw sila ng pagkain ng iba at kumakain sila ng mga bulok na karne at basura. Kumbaga sila yung pinakamababang uri ng mga ibon sa mata ng tao. Kaya sinasabi ni Kristo Jesus dito, kung ang Ama ay pinahalagahan ang pinakamababang uri ng mga ibon na walang halaga sa mata ng tao, ikaw pa kaya? So kita niyo yung dating, ikaw pa kaya? God who created life in you will also take care of every detail of your life. God who created life in you will also take care of every detail of your life. Sa verse 27, nagbigay pa siya ng isang dahilan kung bakit di ka dapat pabalisa sa mga bagay na ito. Ang sabi niya, kahit na mag-worry, mag-alala ka na mag-alala, hindi naman ito makapagpapahaba ng buhay mo Yung ibang version sinabi, hindi naman ito makakadagdag ng 1 oras sa iyong buhay. Yung iba sinabi, hindi naman ito makadagdag ng 1 araw sa iyong buhay. So, baliwala talaga pag ikaw ay nabalisa o nag-alala sa mga bagay na ito. Worrying will hamper your productivity for today, sa araw na ito. Wala ka na magagawa pag ikaw ay nabalisa. It renders you useless to do anything good. Talagang wala kang magagawa. Yung pangalawang balangkas, ang tinutukoy niya naman dito yung pananamit at kanlungan. Ito matatagpuan sa Matthew chapter 6, verse 28 to 30. Pananamit at kanlungan. Clothes and shelter. Ang ginamit niyang halimbawa sa balangkas na ito ay ang mga bulaklak sa parang at si Haring Solomon. Si Haring Solomon ang pinakamayaman, pinakamatalino, at pinakamtanyag na personalidad nung kapanahunan niya. Sa aking pagre-research, ayon sa lovemoney.com, yung the 20 richest people of all time. Number 1 dito si Solomon. Sinabi dito ng resource na ito na ang net worth daw ni Haring Solomon sa sukatan ngayon ay $2.2 trillion. $2.2 trillion. Laki, no? Ang budget po ng Pilipinas noong 2020, ito po yung approved budget ng Kongreso, ay 4.1 trillion pesos. Na kung i-convert mo sa dolyar, $82 billion lang. Kung ikukumpara mo ito kay Haring Solomon, maliit lamang ito. Si Haring Solomon, kaya niyang pondohan ng 12 taon yung budget ng Pilipinas
nang hindi uutang. Ganun katindi ang kanyang kayamanan. At meron pang matitira sa kanya. Ngayon po sa pangkasalukuyan, ang pinakamayaman nata ngayon, ang pinakamayaman ngayon ayon sa Fortune si Jeff Bezos ng Amazon, at sinundan po ni Bill Gates ng Microsoft na $98 billion, samantalang si Jeff Bezos $113 billion. Kumbaga itong dalawa na to kaya din pondohan yung isang taon na budget ng Pilipinas, at meron pa matitira sa kanila. Pero balik tayo kay Solomon. Sabi ng Panginoon, kahit na fashionista pa si Haring Solomon, lahat ng mga designer clothes niya ay hindi mapapantayan ang ganda ng mga bulaklak sa parang. Nung inulit ito ni Kristo Jesus, hindi na bulaklak ang ginamit niyang termino, ginamit niya damo. No? Hindi mapapantayan ng mga damo sa parang na pansamantala lang nandiyan at kinabukasan ay igagatong na sa kalan. Gagamitin ko yung Pinoy version sa argumento ng Panginoong ito tungkol dito sa verses 29 to 30. At ito yung sinasabi ng itong pagkasalin sa Pinoy version. Pero sinasabi ko sa inyo, kahit sobrang yaman ni Solomon, di siya nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang mga damong ligaw na buhay ngayon, tapos susunugin lang bukas, kayo pa kaya ang liit naman ng faith ninyo sa Kanya? Ganda ng dating, talagang tumatama sa atin. Yung pangatlong balangkas, binanggit niya na lahat ito. No? So, kaya pwede mong sabihin na lahat ng pangangailangan ng tao. Nawala dito sa binanggit natin. Kasi binanggit niya na sabay-sabay. So, tinutukoy niya dito lahat pa ng pangangailangan. At ito'y matatagpuan sa Matthew 6:31 to 33. Sinasabi dito na kahit hindi mo pa sabihin sa Kanya, sa Diyos, alam na ng Panginoon ang lahat ng iyong pangangailangan. Lahat, alam niya na. Sa pananalita uli ng Pinoy Version Bible, ganitong pagkasabi, alam na ng inyong tatay na kailangan ninyong lahat ito. Alam na ng inyong tatay na kailangan ninyong lahat ito. Kaya nga sabi ni Kristo Jesus, isa na lang dapat ang gawin mo Doon pumasok yung Matthew 6:33 at babasahin ko sa New King James Version. Ang pagkasabi ganito, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. All these things shall be added unto you. Balik tayo sa katanungan natin kanina. Ano bang ibig sabihin ng seek ye first the kingdom of God and His righteousness? Sa pagkakataong ito, medyo gagamitin ko yung English kasi nahirapan po akong isalin ito What does it mean? Well, above all else, this means to put God first in your life. To fill your thoughts with His desires, to take His character as a pattern to follow, and to serve and obey Him in everything. In everything. Kung papaikliin ko to, it means actively choosing to give God first place in your life 24/7. 24/7. Talagang didesisyonan mo na unahin siya sa buhay mo 24 hours a day, 7 days a week. Ito pong ibig sabihin niyan.
This is also what it means to stand on solid ground. Kasi pag ito yung ginagawa mo, tatayo ka. O ikaw ay tatayo ka sa isang bato na hindi mayayanig. Sinabi ni Governor Cuomo ng New York State, na yung COVID-19 daw ay ang great equalizer. Kasi ayon sa kanya, walang sinasanto ito na nilalang sa balat ng lupa. Kung ako naman ang tatanungin ninyo, ito ay isang lindol, earthquake. Isang lindol na may pagyanig na hindi matatagalan o mapagtatagumpayan ng anumang istruktura na itinayo ng tao upang magbigay sa kanya ng proteksyon. All man-made securities, havens, and kingdoms will collapse under the destructive force or shaking of COVID-19 pandemic. Nangyayari na yan. Walang mananatiling matatag na gawa ng tao. Nakita natin yan ngayon kita nyo, no? Mga matitibay na businesses, apektado lahat Yung yaman, yung health ng tao, yung katalinuhan. Tingnan mo napakaliit na virus, microscopic virus. And it is shaking the whole world. Walang mananatiling matatag na gawa ng tao. Liban sa kaharian ng Diyos na tinatayuan dito sa lupa ng mga sumasampalataya kay Kristo Jesus, ang batong panulukan. Gawa chapter 4 verse 11. Alam niyo mga kapatid, susubukan ng pagyayanig ng COVID-19 ang lahat ng mga muog na gawa ng tao at inaasahan niyang makapagbibigay sa kanya ng proteksyon at katiwasayan sa buhay. Ngunit lahat ito ay guguho. Nangyayari na po yan. Gayunpaman, dahil sa mga pangyayaring ito, mabubuksan ang mga puso ng karamihan tungkol sa katotohanan sa salita ng Diyos. There will be a great spiritual awakening that will happen in our land. Parang awit, Pero totoo po yan. Naniniwala ako na mabubuksan ang mga puso ng mga Pinoy, at hindi lamang yan, lahat ng tao sa buong mundo, tungkol sa pag-asa na nananatili at matatag ang kaharian ng Diyos, si Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Kaya uulitin ko, ihanda po natin ang ating sarili, ang ating puso, ang ating isipan, ang ating spirito, sa panibagong pag-ihip ng banal na espiritu upang isulong ang ebanghelyo sa ating minamahal na bansa. Tinitiyak ko po na magaganap yan. Ulitin yung sinabi ko sa mga nakaraang mensahe ko, paglubog ng araw sa COVID-19 pandemic. At nagbalikan na ang mga mananampalataya sa kanilang mga churches o iglesia. At sila'y nagpasalamat na sa Panginoon, sila'y sumamba, nag-worship sa Lord. Kikilos ang kamay ng Panginoon. Magkakaroon ng malawakan at maramihang pag-aani. Pag-aani ng mga kaluluwa na nabuksan dahil po sa COVID-19 pandemic. Naniniwala po ko dyan. Mangyayari yan. That will happen. Kaya nga itong mga time na ito na binigay sa atin, palagay ko paghahanda ito Pinapanatili ka sa iyong mga sariling tahanan, sa ating mga sariling tahanan. And God is saying to us,
Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Kasi pagka walang COVID-19, lalabas-labas tayo, may kanya-kanya tayong mga agenda, pero ngayon wala tayong choice. Maybe this is God's way. God's way for us to come to Him. And just to be still and know who He is. Sa mga tagapakinig, maaring ito yung first time na nadinig mo ang mensaheng ito. Alam niyo po, kinikilala ko o nakikita ko kasi sa Facebook na lumalabas na yung message na ito outside the church at sa labas ng aming ministry. Kung sasakaling ito yung unang pagkakataon na nadinig mo ang mensaheng ito at sinabi ng yung puso, nais kong tumayo din sa solid ground itong kalagitan ng krisis na ito. Nais kong malaman kung paano ito gagawin. Alam mo kaibigan, simple lang naman eh. Kailangan mo lang muna buksan ang iyong puso. Buksan ang iyong puso at tanggapin si Jesucristo na tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Sabi dun sa binasa natin, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Itong kingdom of God and His righteousness, ito po, naglalarawan kay Kristo Jesus. Buksan mo ang pintuan ng iyong puso. Tawagan mo siya. At sabihin mong, kailangan kita, Panginoon. Tanggapin mo siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay at magsisimula kang tumayo sa solid ground. Kasi siya yung batong panulukan, si Kristo Jesus. Pero bibigyan kita ng pagkakataon na ngayon. Simple lang naman ang panalangin. Ang panalangin parang kinakausap mo lang, o talagang kinakausap mo lang ang Panginoon. Mananalangin ako ng simpleng panalangin ng pagtanggap. At kung nais mong tanggapin si Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, sumunod ka sa panalangin ito. At ito ang panalangin. Tayo yumuko, pikit natin ating mga mata at manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat sa mensahe mo ngayong umaga. Naririto ako ngayon, lumalapit sa iyo. Binubuksan ang pintuan ng aking puso. Pinapapasok kita. Tinatanggap kita bilang tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Nais ko, O Panginoon, na tumayo sa solid ground itong kalagitnaan ng krisis na ito. Patawarin mo ko sa aking mga kasalanan. Maghari ka sa aking buhay. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam ko, pag ako'y nasa iyo, matatanggap ko ang katiwasayan at kaligtasan sa aking buhay. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Kung ipinanalangin mo ang panalangin yan, una, pumasok si Kristo Jesus sa iyong puso, tapos kinilala niya ang panalangin mo. Kaya, ikaw ay nagsimula na ngayong tumayo sa solid ground na ito. Sa uli ng mensahe ko, nais ko pong basahin muli yung Matthew 6:33. Malinaw ang pagkasalin ng Revised Tagalog Popular Version 2005 sa verse na ito. Kaya ayun ang aking gagamitin. At itong sinabi niya, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Live a worry-free life. Stand on solid ground. Tayo po'y manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mensahe ngayong umaga. Salamat po sa
patuloy mong pangangalaga sa amin. Ama, dinadalangin namin na patuloy mo kaming gagabayan araw-araw. At patuloy, Panginoon, bigyan ng kalakasan at kasiglaan upang, Panginoon, na may panalangin ang aming bansa. Sa oras na to, itinataas ko yung mga frontliners ng bansa namin ito. Na pangangalagaan mo, Panginoon. Na nalulukuban mo sila, Panginoon, ng iyong proteksyon upang hindi na sila mahahawa at makakapagpatuloy sila ng kanilang mga gawain. Dinadalangin namin ang mga namiminuno ng aming bansa, unang-una ang aming presidente, na bigyan mo pa, Panginoon, ng wisdom, O Lord, sa pag-address, O God, ng COVID-19 pandemic. Kinikilala namin na wala kami magagawa kung wala ka. Kumilos ka, Panginoon, sa aming bansa, kaawaan mo kami. Ikaw lang ang makapagbibigay ng lunas sa pinagdadaanan namin ngayon. Salamat po, O Diyos, at ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Into your hands I commit again. We
Salamat sa awit na yon. At dito po nagtatapos ang ating pagsambahay. Ano po itong ikapitong pagganap natin ng ating virtual service. Sa pagtatapos kong ito, nais ko uling banggitin sa inyo yung last 3 lines ng hymno na inawit ko kanina. Ang sabi doon, on Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. Lahat ng tinatayuan natin sa mundong ito na man-made, ito'y magiging parang kumunoy lang. Ang mananatili talaga ay yung panulukan, batong panulukan, si Kristo Jesus. Doon tayo tumayo. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen and amen. God bless you.